Nasa Pilipinas si dating US Vice President Al Gore para magsalita sa issue ng climate change. Inisa-isa ni Gore ang mga problemang kinakaharap ng ating kapaligiran at mga naging epekto nito kagaya na lang daw ng paghagupit ng Bagyong Ondoy noong isang taon. Saksi si Pia Arcangel. I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America. I don't think that's funny. Someday I'll fully depreciate that line. Malaking ngiti at biro ang ipinambungan ni dating US Vice President at Nobel laureate Al Gore sa kanyang lecture kanina sa harap ng mga leader, negosyante, environmentalist at iba pang prominenteng personalidad. Pinamagatang An Inconvenient Truth, isang updated version ng mga nauna niyang lecture ang ibinahagi ni Gore kanina. Ipinakita niya sa audience ang mga problemang kinakaharap natin sa kapaligiran, partikular ang climate change. Pati ang paghagupit ng Bagyong Ondoy sa Pilipinas, tinalakay ni Gore. Pero sa question and answer portion, di na iwasang busisiin ang personal na buhay ni Gore. Gayunman, tumanggi siya magkomento tungkol sa paghihiwalay nila ng asawang si Tipper. Panauhing pandangal si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pero di na niya natapos ang programa dahil dumiretso siya sa airport para tumungong Beijing, China. Karamihan sa mga dumalo sa lecture mga politiko at kilalang environmentalist tulad ni Senator Miguel Zubiri at Senator Loren Legarda. Excited ako makita si Al Gore tonight. Idol ko yun eh. Imagine winning the Nobel Peace Prize. Si Legarda game namang sinagot ang mga pagtutukso sa kanya kay Gore. I'm just one of the 3,000 people here. So that's amusing and embarrassing. Dumating din si dating First Lady Ming Ramos. Kinatawa ng asawang si dating Pangulong Fidel Ramos na kaibigan daw ni Gore. Bitbit ang recycled bag na gawa sa mga lata ng soft drinks, sinabi ng dating unang ginang na umaasa siyang tutugunan ng mga bagong uupo sa pwesto ang problema sa kapaligiran. Tila narinig naman ni Congresswoman-elect Lani Mercado Revilla ang panawagan ni Ramos. I'm looking at his perspective on how environment will be in the next few years. Environment has been my cause kasi in our district in Bacoor ever since. Marami naman ang napahanga sa lecture ni Gore. Kabilang na sina GMA Vice President for News Programs Jessica Soho at Senior Vice President for Radio Operations Mike Enriquez. I like it na nirelate niya sa Philippine experience kasi if you've already seen yung The Inconvenient Truth because it's all over naman, na-appreciate ko na in-update niya. Tinamaan ako dun sa sinabi niya na hindi ito issue tungkol sa pananalapi, hindi ito issue tungkol sa politika, hindi ito issue tungkol sa negosyo, kundi ito isang issue tungkol sa moralidad. Ako si Pia Arcangel, ang inyong saksi. Samantala, itinaas na ang alert level 2 sa Bulkang Taal dahil sa tumitinding volcanic activity nito. Pero walang kamalay-malay ang ilang turista na tuloy pa rin sa pagdalaw sa bulkan. Saksi si June Veneracion. 32 volcanic earthquake ang naitala kaninang umaga. Ito na ang pinakamaraming paglindol sa Taal Volcano sa mga nakalipas na buwan. Kaya itinaas ngayong araw ang alert level 2 sa bulkan. Huling linggo ng Abril nang maobserbahan ng PHIVOLCS ang pagtaas ng bilang ng mga volcanic earthquake sa Taal. Bukod dito, tumaas na rin ang temperatura ng tubig sa main crater at may mga nakikitang pagsingaw ng usok. Ang alert level 2 ay alarming stage. Although yung pinakahuli niyang pagsabog na mild na lang ay noong 1977. So medyo matagal na rin. Kumbaga na hinug na para sumabog ulit. Sa alert level 2, paliwanag ng PHIVOLCS, bukod sa pagdami ng mga pagyanig, ay ang magmatic intrusion o ang pag-akyat ng mga nagbabagang bato at putik mula sa ilalim ng bulkan. Kaya pakiusap ng PHIVOLCS, iwasan na ang pag-akyat sa Taal Volcano. Bawal na rin daw dumaan sa tinatawag na Daang Kastila, ang ruta papuntang main crater, dahil baka raw may sumigaw na toxic gas mula sa mga bitak nito. Pero tila hindi agad na ipakalat ang impormasyon na nakataas na pala ang alert level 2. Buhay na buhay pa rin ang industriya ng turismo sa Taal Volcano. Ang bagong kasal at nag-honeymoon na sina Chester at Emma Bisa ay kabilang sa mga turistang bumisita sa bulkan. Ipinakita pa nila ang mga litrato nila sa mismong bunganga ng Taal Volcano. Wala namang kakaiba doon. Maganda naman yung tanawin doon. Wala namang kaming kakaibang nakita doon. Marami pa rin ang pumupunta. Doon sa mga Korean doon, yung mga... Ngayong alam niyo ng alert 2, pupunta pa rin doon. Depende kapag may interesadong turista, ihahatid pa namin. Sa lagay ng Bulkang Taal ngayon, sabi ng PHIVOLCS, maaaring tumaas pa o bumaba ang alert level nito depende sa mamomonitor ng mga aktibidad.
Pero puspusan man ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na opisyal para mahinto na ang paglabas-masok ng mga tao sa main crater. Hindi pa rin naman daw kailangang ilikas sa ngayon ang may 5,000 residente sa paanan ng Taal Volcano. Mula sa Batangas, June Veneracion ang inyong saksi. At sa iba pa ring balita, muling magro-rollback sa presyo ng LPG ang LPG Marketers Association. Simula mamayang hating gabi, 6 na piso kada regular na tangke ng LPG ang bawas presyo. Kaya ang presyo ng kada 11 kilogram tank magiging 559 pesos na lang. Ito ang ikalawang rollback ng LPGMA sa buwan ng Hunyo. Ang rollback ay bunsod pa rin ng pagbaba ng contract price ng LPG sa world market. At sama-sama natin saksihan magiging workload si Senador Noynoy Aquino sa oras na maupo siyang Pangulo. Ipapasilip ng fashion designer na si JC Buendia. Balita ang hatid ng isang liga na katotohanan. Sa sama-sama natin